Hi, good morning. I'm Ruter Maralit. I am a gastroenterologist. I wanted to do procedures kasi yung gastro is a good balance of doing skills and clinical eye. So kaya nagustuhan ko ang gastroenterology. There was this one patient who recently had a stroke. Tapos sabi ko sa kanya, "Sir, mag-endoscopy tayo. Okay lang ba na magdasal muna tayo before we start?" And sabi niya, "Doc, ikaw pa lang ang nagsabi sa akin yan." Tapos he became teary-eyed, very emotional. Tapos sabi ko, "Lord, thank you for allowing me to touch this patient and allowing me to glorify you." Nangyayari din yun kasi syempre bilang isang doktor, hindi mo naman masasatisfy lahat ng kagustuhan ng iba. Especially minsan pagka may pinag-aralan yung bantay or yung pasyente, lalo na kung galing sa ibang bansa, ang minsan nararanasan namin, nako-question yung abilidad na tulungan yung pasyente. Kasi nga, feeling nila baka hindi kalidad katulad ng naranasan nila sa ibang bansa. Well, ang unang ginagawa ko, I step back, pray in silence, and kinakausap ko lang sila the way I would usually talk to a patient. So sinasabi ko sa kanila how I would explain normally, and siguro lang ang sinasabi ko sa kanila, if hindi sila satisfied sa mga sagot ko, we can search for the answers together. And then, yun, I hope I could convince them, but if not, I'm also telling them na okay lang sa akin and I will not take offense kung gusto nilang maghanap ng ibang doktor na mas pinaniniwalaan nila. Siguro yung sa akin, pag nakikita mo na patapos na yung laban pero alam mong hindi mo na siya talaga mapapagaling, yung pinaka-critical na nakikita kong paraan lang is to provide comfort. Hindi ko kasi, alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang tulungan lahat. And sinasabi ko nga, pagka nandun at sa puntong yon, nandun na lang ako para tulungan siyang tanggapin yung pupuntahan niya. Mabigyan man lang ng pagkakataong mapalapit siya kay Lord. Sana na pagdating ng panahon na talagang ready na siya, ready na rin kaming pakawalan siya at makasama niya yung si Lord. Nagpapasalamat ako kasi may mga pagkakataon talaga na pinaparamdam sa akin ng pamilya, hindi lang ng pasyente yung pasasalamat, no? Kahit naalala ko yung isa sa mga unang regalo sa akin bilang isang doktor is pabango, no? Kasi itong pasyenteng ito, yung mag-asawa, kahit may edad na sila, tuwan-tuwa sila na pasyente ko pa sila kahit na gastro na ako. Kailangan din namin mga doktor na nare-realize na hindi namin kaya mag-isa to. Madalas nga sa setup namin ngayon, yung team effort ang ginagawa, tumatawag talaga kami ng tulong kasi nga hindi naman namin alam lahat ng sagot. And sa dulo, na alam mo na may limitasyon ng kaalaman mo at kailangan mo na natutulungan ka ng iba para mapaalala rin sa'yo ni Lord na hindi ka nag-iisa. Sama-sama mas matutulungan. So it reminds me that I'm never in control. Every time na pumupunta ako sa isang pasyente, pinapaalala ko sa sarili ko na hindi ako marunong manggamot. Marunong lang ako magpagamit. And isa lang akong instrumento. So I'm as a doctor, madalas ko talagang ginagamit yung personal touch, no? Sabi ko nga sa mga kasamahan ko, hindi ko man mapagaling, kahit papaano mapasaya ko siya, mapangiti ko, mapalapit ko siya kay Lord.